Itong ugong na ito ng impeachment, hindi maitatanggi, ito po ay may epekto na agad-agad sa ating pong ekonomiya. Ngayon pa lang po, sinasabi na po ng ilang mga negosyante, the fact na dalawa, yung pong kay VP Sara, pending, may MR sa Supreme Court. Ito pong kay Pangulong Marcos Jr. na didiyan po may isa na at meron pa daw dalawa pa na maghahain. Saan ka naman nakakita ng bansa, di ba? Na dalawa, pinakamataas na opisyal ang may impeachment complaint. Pagkakaisa. Although yan po'y bahagi po ng ating demokrasya. Naman. Alam mo na, ang Pilipinas, from ayuda capital of the world, we are now the impeachment capital of the world. Ito lamang po ang bansa kung saan sabay pong gustong ipa-impeach ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Kapag po ganyan, sino ba ho naman po ang magtitiwala sa politika sa Pilipinas? Mga bagay po na sa bandang dulo, ang latay na huna naman ay maramdaman po natin lahat. With all due respect sa nakikinig sa atin ang aga-aga, Lunes na Lunes, pero yan po talaga ang tampok na balita ngayon. Kaya tayo po lang naman ay maging matalino dito po sa mga balitang ito. Kasi nga sinasabi din ng iba, kung yan pamumulitika lamang, tigil nyo na yan. Hindi nga yan maganda po para sa atin. Pero kung pamumulitika ho naman ito, magkakaalaman din tayo doon sa mga inihain nilang mga paunang ebidensya. Kasi po, kung hindi naman din ito sinimulan nung isa na nauna po nag-file, na hindi mo po makapanayam, na hindi mo mahagilap, baka sabihin natin, sino ba mauna-una? Parang gano'n, ano? Sino ba mauna-una dito? Ginagawa niyong laro Sino ba mauna-una? Sino ba nag-uuna-una dito? Oo, ginagamit lang yan pag naglalaro yung mga bata Ngayon pati sa impeachment, mauna-una na rin. Sige. Sabi sa mga waray-waray, sino nga at mauna-una? Ikaw nagsisimula niyan Yun, Sige, so ayoko pong simulan itong ating programa po ng gantong uri ng mga balita. Ano ba magandang balita? Mga kapatid, ito daw po, may sinasabi po ang DBM na yung third tranche para po sa mga nasa gobyerno, executive, legislature, kasama ba mga congressman, senador dito? At maging sa hudikatura daw po yung third tranche ay inaayos na ang aumento sa inyong sweldo. Salamat naman. Kasi nga, naunahan kayo ng mga nasa militar, di ba? At ng uniform personnel. Ang tanong lang dyan, may pera ba ang gobyerno? Ay sigurado may pera. Kasi po kung walang pera yan, mangungutang. Tama. Alright? Sige. So, Madam Chair. Meron ka pa ibang nahanap na balita bukod dyan? Ang daming ang balita sa mga panahong ito, mga kapatid, maliban po dito ho sa impeachment na ito. Okay, yung balita po sa LTO na ating sinimulan, mukha daw pong ititigil ho nila muna at baka ho kukuha lang sila ng buwelo. Tapos saka po itutuloy. Ganun po ba yun, Your Honor? At hinahanapan nila ngayon ng katwiran para ho ito maituloy. Mukha yatang may mga nakapag-commit na ho dito. Pero yun lang po sa atin, just make sure na hindi yan sasabog sa mga pagmumukha ninyo. Hindi na lang mukha pagmumukha talaga. Tsaka ito matindi dyan. Pag sumabog yan sa mga pagmumukha ng nasa LTO, damay, pati ang Pangulong Marcos Jr. Pangulo, damay ka dito Ako naman, naunawaan ko yung reform na gustong ipatupad itong bagong hepe. In all fairness po sa kanya, ang ganda ng simula niya. In fairness. Yung kanyang paglilinis po, ramdam natin. Nga lamang ngayon, baka sa akin lang pagduda, mukhang napag-uutusan. Sino ang nag-uutos? Sino to? At siya ngayon ang haharap dito at peprente para bigyang katwiran itong gusto nilang mangyari. Sino? Na maniningil ng karagdagang 60 pesos sa bawat pagpaparenew mo na iyong rehistro sa pamamagitan po ng mga insurance na ito, na TPL na ito. Diyan lang ako muna ho. Hintayin natin kung paano nila ito isasaksak sa ating baga. Itong kanila pong noong binalak noon, siya may natigil, nagkaroon ng katahimikan, and then ngayon gusto nilang ipilit na naman ito. Hintayin natin kung paano nila ito ilulusot. Magkuidaw lang ho kayo dyan, kasi kapag sobrang pagpipilit. Bottom line ho dito, wala tayong question sa gustong mangyari kung gusto hong ayusin. Kung gusto pong maging mas kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. True. Kasi po ang gobyerno dapat ang unang iniisip, paano ba yung magiging mas convenient sa tao?
ano ba ang mas maganda para hindi siya magdagdag ng kanyang bayarin. Yan ang mga purpose dapat, di ba? Oo, paano ko babawasan kahit papaano itong napakatinding gastos na ng mga mamamayan? Yes, opo. Yun dapat ang adhika, hindi yung paano ko ba gugulangan. Naku naman, mahirap. Hindi naman siguro. Paano ko ba pahihirapan ang kanilang buhay? Huwag naman sana. Yun. Oo. Sige, so ganap na pong 6:26. Kami po handang-handa na po para sa ating mga tampok na balita, girl, ha? Kasi nga po ngayon pong Lunes, ang aming pong programa as usual po punong-puno. Hindi po lamang ng mga balita, talakayan, diskusyon, mga panayan, pati po ang ating higit sa lahat po public service sa ating What's on Your Mind. Meron po tayong winner last Friday, baby girl. At ang kagandahan dito, yung ating pong winner tumanggap po ng 4,000. Nagpadala po ng mga preba sa kanyang kwentong buhay at na-inspiring po ang kanyang kwento. At yung pong ilang pang mga natulungan na po ng ating mga Happy Anonymous, ang gaganda po ng kanilang kwento. Ang kanila pong unang-unang kwalifikasyon, sila po ay mga tapat at nagsasabi po ng totoo. And definitely po, honest and with integrity. Amen. Ang mga taong hindi mapaghangad ng sobra. At mga tao pong tumutupad ho sa mga sinasabi at nagpapakita po ng katibayan sa kanila pong katapatan. Sabi ko nga sila ho ang dapat na naluluklok sa Senado at sa Kongreso. Nauwi ka pa rin doon, ha? Oo naman. At mga kapatid, ang ating pong The Daily Brad, sa mamamagitan pa rin po ni Brad Jeff Eliscopides para po sa ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Ang ating pong The Daily Brad with Brad Jeff Eliscopides. Ngayon, baby girl, handa ka na ba? Ready na mga kapatid. Simulan na natin ang isang linggo ng ating pagsasaling puwersa. Susunod na po ang balitaan dito pa rin sa News 5. True CNN, best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dito na tayo sa totoo. Ilang taon na lang ba bago maghalalan? Parang 2 taon na lang. Yung iba, kayo naman, sabi nga ng Partido Liberal, napakaaga pa daw para pag-usapan po ang susunod na eleksyon. Talaga lang, ha? Anyway, sige po. So, yung bang ating mga kaibigan sa Good Morning Kapatid, sa ibaba ay okay na? Kasi kung hindi pa, okay na rin kami dito para sa ating pong paghahatid ng balita. Ito lang ang sa atin, ito ngayon sa mga development, meron din po mga nag-aabang sa mga kasuhan, na mangyayari doon sa mga ilang pa pong mga respondents dito po sa flood control scandal na ito. Yan po ang isa sa mga aabangan ngayong linggo. Pero ang panawagan nga mga kapatid ng marami, mas unawain natin yung pong pulido na hinahandang kaso. Yun po ang importante dyan. Tayo pong lahat nagmamadali nga para po sa katarungan, accountability, etc. Pero wag natin tandaan din na magdidepende po ang lahat ng ito doon sa tibay po ng ebidensyang ihaharap sa hukuman. Kasi maaari po ngayon, meron na pong nakabilanggo, meron na pong mga nandidiya, taga-DPWH, former senator, but at the end of the day, gaano ba katibay ang hawak na ebidensya? Kasi mahirap po dyan, maaari pong nakakulong ngayon, may hearing, and then bukas makalawa, kapag dumaan na pong halalan, lalamig ang issue, makakalimutan, acquitted itong mga to. Tama. Yan ang mahirap dyan. At saka pag na-acquit, tayo po, wala na tayong reaction. Okay na lang din yan. Oo, kaya alam mo, importante ngayon, iniisip talaga natin yan, yung magiging pagpili natin sa 2028. Malaking implications noon dito sa flood control scandal sa ngayon. Oo, sobra. Malaki ang implication noon sa usapin po nitong ating hinihingi na accountability super and laki. justice sa nangyari pong flood control scandal. Pero ngayon po na itong dalawang impeachment na kaso laban sa presidente at vice-presidente. Nakita ho ninyo, sino sila? Marcos and Duterte. Hindi ba mag-love team sila? Pagkakaisa. Nung nagdaan pong halalan. Hindi, sorry po hindi ho ba mag-love team po sila? Hindi ho ba united sila? So ngayon, ito pong ating kinasadlakan na ito, na ingay sa politika at gulo ngayon, paano po tayo nasadlak dito? Kasi po, binoto ng mga nakararami. Right? 31 million votes, mahigit, ang nakuha ng dalawang kandidato. So ngayon, mga kapatid, ikaw, nasa kampanig, hate mo si Marcos, hate mo si Duterte, pero nung una,
magka-love team din kayo. Oo, joint forces sila. Okay. At ang sinasabi pa nga nila, ang mga hindi bumoto sa Unity ay 6 na taong kayong mag-iiyak at magngangawa. Yun ang Sige. sinasabi So, nila. ito lang po I mean, bato-bato sa masakit man pong pakinggan, pero ito yung totoo. So ngayon, hindi ba kayo nagsisisi sa binoto po ninyo? Kung hindi, okay lang po yun. Pero kami po yung nagtatanong lang. Kaya importante nga talaga, bago ho natin bilugan yung balota, dapat talaga pinag-isipan muna mabuti. Dapat kahit papaano pinakinggan mo yung mga totoo na mga impormasyon. But at the end of the day, ganyan po ang ating demokrasya, plurality vote, mas marami kayo. So, damay lahat dito po sa pangyayaring ito. So, sa susunod, mga kapatid, ulitin na naman ninyo. Oo. Tsaka partner, Sige. hindi pwede yung magsisisi lang ha. Magsisisi tapos sa susunod na eleksyon, blind follower ka pa rin. Hindi pwedeng ganun. Dapat may natutunan. Nagsisi at may natutunan. At sa susunod na eleksyon, magiging matalino na ang pagboto. Bakit ho ba kasi ngayon kung saan natin pag-usapan yan? Oo, bahala Opo. kayo dyan, Ang ha? atin lang po mga kapatid, alam po naman namin no, na nasa huli ang pagsisisi. Pero sana nga po sa uulitin, tayo po ay magtanda na dito po sa ating kinasadlakan ngayon. Pero kung hindi mo sila binoto, kahit pa paano, damay ka pa rin. Teka, ikaw talaga. Akala ko, kung di mo sila binoto, kahit papano, nakakatulog ka naman hindi sa gabi. Kasi hindi ka kasama sa dahilan kung ba't ito ang problema natin. Akala ko yun ang sasabihin mo eh. Sorry Yung po, totoo yun, damay talaga. Bato-bato sa Damay-damay langit po. to. Bato-bato sa langit. Ang mga nabudol, hayukat. Sa amin sa mga waray-waray, hayukat. Ano yun? Ah? Ano yun? Ah? Ano yung yukat? Hayukat haim. Sa mga waray-waray ngayon, nagtatanong si Chacha, ano ba daw ibig Ano sabihin po ibig nun? sabihin nun? Tanong I-comment mo nyo kay sa Ate akin. Nora, hayukat haim. Hayukat aem. Sige, hayukat haim. Hayukat hain. Haim. Haim. Oo. Hayukat haim. Kumbaga, hayukat haimo. Hayukat haimo. Ayun. O, ano ba ibig sabihin nun? Tanong mo O, kay sige, Ate Nora. antayin ko. Ito ang News 5 sa